Alam nyo ba mga sangkay na may mas nakakatakot pa sa kamatayan ng pisikal ng isang tao? Ito po ay ang tinatawag na second death. Ngayon mga sangkay, papaano nga ba natin nasabi na ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa kamatayan po natin pisikal? At papaano po natin maiiwasan ang second death? Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan mga sangkay ang patungkol sa mga bagay spiritual para sa paghahanda po natin sa pagbabalik ng ating Panginoon. This is very important to understand mga sangkay kung bakit napakahalaga po na malaman po natin at maintindihan po natin na dapat po natin paghandaan mga sangkay ang mga bagay spiritual. Dahil may second death po na nakaabang. Alam nyo ba mga sangkay na kapag namatay po ang isang tao, hindi po talaga siya totally nawala ang kanyang existence sa ating mundo o sa buong universe. Nandyan pa rin po ang isang tao. Namatay lamang po ang kanyang physical, mga sangkay, pero nariyan pa rin po ang kanyang kaluluwa. At ito po ang dapat maintindihan po natin ngayon. Anyway, bago natin pag-usapan yan sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe ngayon din. Alright? Para lagi po kayong updated sa mga ganitong klaseng topic at marami po kayong matutunan. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, napakahalaga na maintindihan po ito mga sangkay. Now, alam nyo ba na ang physical death ay hindi dapat na kamatayan o hindi dapat ang kamatayan na dapat katakutan? Dahil may mas malala pa po dito mga sangkay. Sa Book of Revelation, ipinaliwanag po doon sa Biblia mga sangkay. Sino ba dito ang nagbabasa ng Bible? Sa Book of Revelation, ito hindi ko po tinatakot kayo. Pero dapat lamang po natin maintindihan ito mga sangkay. Kasi nga po, marami sa atin natatakot sa physical death. Itong kamatayan ng ating physical. Which is, ito po, mga sangkay, ay pansamantala lamang po sa ating mundo. Ang second death ang pinakadelikado dahil haharap ka sa eternity. Ngunit dalawa lamang mga sangkay ang pupwede mong puntahan. Sa impyerno o sa langit. Ngayon, physical death is not the death you should fear. Revelation describes a second death far worse. Mas malala pa po mga sangkay ang second death. Kasi mostly ng mga tao, mga sangkay, takot po sa physical death. Actually, mga sangkay, nararanasan ko rin po yan. Even before, nung bata pa po ako mga sangkay, kapag gigising po ako, o di kaya matutulog po ako, kailangan hindi po ako nakatihaya matulog kasi takot nga po ako sa kamatayan. So, now that we understand, or maybe, later mga sangkay, after natin pag-usapan ito, maiintindihan mo na hindi dapat katakutan itong physical death. Dahil mas dapat natin paghandaan mga sangkay, ang after death. Life after death is something important, mga sangkay, na kailangan po natin paghandaan po talaga. Now, the second death is not the end of existence. Dapat po natin ito ituro mga sangkay kasi ang iksi ng buhay ng tao sa bundong ibabaw. Sa totoo lang ngayon, hindi na po natin alam kung hanggang saan lamang po ang buhay natin. Mga sangkay, but sabi pa nga, kung ikaw ay na kay Kristo, napapanaw, mga sangkay, ito po ay magiging isang malaking victory, magiging tagumpay, sapagkat alam po natin na nasa kamay po tayo ng ating Panginoon. So the second death is not the end of existence. Ito po yung sinasabi ko kanina. It doesn't mean na namatay ka na, wala ka na, burado ka na sa mundo. No. Ito lamang, it is permanent separation from God forever. Yun ang nakakatakot. Kasi yung second death talaga, nakakakilabot mga sangkay. Alam niyo kung bakit? Basahin po natin yung Book of Revelation. Sa Book of Revelation, pinaliwanag po dito, ayan po, chapter 14. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy
ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. So, yan po yung second death. Impyerno po. Marami po ang nag-aakala na lahat mapupunta sa langit. No, guys. Hindi po lahat mapupunta sa langit. At sa totoo lang, kapag pinag-usapan po natin ang Bible, mababasa po nyo doon na mas marami pa nga pong pupunta sa impyerno. Hindi mabilang ang tao na pupunta sa impyerno. At kung papansinin po natin ngayon ang ating mundo, ang tao po talaga ngayon ay talagang walang takot sa Diyos. No? So, ang pangalawang kamatayan ay ang impyerno. Ayon po dito mga sangkayo, ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. At dito mga sangkay, hindi po, yung iba iniisip nila na ang hari po doon si Satan, na parang wala lang sa kanya yung apoy. No! Lahat ng naroon ay naghihinagpis sa sakit, araw man o gabi. Ilang bilyong taon na ang dadaan. Nandun pa rin sila mga sangkay. Kaya nga po si Satan ngayon, todo effort siya. No? Todo effort siya na kumbinsihin lahat ng mga tao na huwag manglingkod sa Diyos at gawin yung mga layaw sa mundo. Dahil alam po niya na napakadelikado nitong sitwasyon kung sila-sila lang. Yung mga fallen angels, mga sangkay, mula po sa, ito kasi dalawa po ang nagkaroon po ng dalawang fallen angels o dalawang events ng fallen angels ang naganap. Sa panahon nung nag-aklas o nagkaroon ng pride si Lucifer, kasama po yung one-third angels at yung watchers na mababasa po natin sa book of Genesis. So, itong mga sangkay, doon pupunta. Wala pong patawaran mga sangkay ang kanilang ginawa. No? Kasi nasa trono sila ng Diyos, pero nag-decide sila, no, na gumawa ng kalokohan. So ngayon mga sangkay, nag-ready na ang Diyos para sa kanila. Ito yung second death. Pangalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Ngayon, sabi dito mga sangkay, Revelation chapter 20 verse 14 defines the second death as the lake of fire. Nako mga sangkay, papayag ba kayo na mapunta kayo doon? Kasi ito po ay permanenteng separation na o pagkahiwalay sa Diyos. No? Habang buhay ka nang hiwalay sa Diyos. Kaya nga po mga sangkay, ngayon pa lang nabuhay po tayo, paghandaan po natin ito. Kasi kapag namatay po ang isang tao, hindi na po yan madadala ng kahit anong prayer. 'Di ba yung iba mga sangkay, some religion, mga sangkay. No, hindi ko na lang i-mention but all of you guys, alam po natin kung ano po ang relihiyon nila. Nagpe-pray sila kapag namatay na yung tao. Pinagpe-pray nila yung patay na iligtas ang kanilang kaluluwa. No. The Bible never mentioned any scripture in the Bible na nagsasabi na kapag namatay ang isang tao, pwede pa siyang maisalba. No. Habang may buhay pa po tayo, ito po yung preparation. Habang may lakas pa tayo, ito po yung preparation. In what way na preparation? Spiritually. You have to build your own relationship with the Lord. Gumawa ka ng mga bagay na para sa Diyos. Maraming nagsasabi, ako kahit di ako nagsisimba, nasa puso ko naman ng Diyos. Kalokohan yan. Ang tunay na taong nagsasabing nasa puso ang Diyos, may altar sa bahay, hindi altar na physical, mga sangkay na luluhuran. May closer relationship ka kay Lord, nagpe-pray ka, kahit sa bahay ka lang. At isa sa pinaka-importante, nagsisimba ka. Hindi lang linggo-linggo, uma-attend ka sa mga Bible study, uma-attend ka sa mga gawain. Yan po yung preparation natin. Dahil lahat po tayo, gusto natin mapunta sa langit, mga sangkay. Hell is real. Ito po ay hindi bagay, mga sangkay, na parang imahinasyon lamang. Ito po ay physical. Na, kumbaga, literally, kung paano ka napapaso ng apoy, ganun po ang init na mas malala pa po, mga sangkay. Hindi lamang po triple, hindi lamang po 12 times, 20 times, 100 times. Sobrang delikado.
ang hell. Sobrang nakakatakot itong impyerno kung hindi po tayo mag-iingat habang buhay pa po tayo. That's the reason while you are living in this planet, serve the Lord. Paglingkuran po natin. Again, ulitin po natin, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Kaya ngayon pa lang, paghandaan po natin ito. Ang physical death ay hindi dapat katakutan. Katakutan po natin ang second death. Dahil kapag nangyari yun, mga sangkay, forever na po tayong hiwalay sa Diyos, na ang ibig sabihin, forever ka nang pinaparusahan with the fallen angels. Alright? Well, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.